So, mamayang gabi is kakain kami sa labas, entire family, lahat kami. Pero this time is hindi lang kami. Meron din kaming kasama, which is family ng fiancé ni Hiran, then yung fiancé ni Hardik, or yung fiancé ng sister-in-law ko, then yung brother-in-law ko. Usually dito sa India, kapag katapos na ng engagement nila, ini-invite nila yung family ng lalaki at saka yung babae sa kanilang bahay para kumain. So, this time, they decided na kakain sa labas. Buti na lang. Kasi kapag dito sa bahay, Diyos mio, disaster yan. Ang daming tao, ang daming gagawin, magluluto, maghuhugas, magsiserve. Tatlong babae lang kami dito sa bahay. Huwag na natin isali yung lola ni Naya kasi hindi na siya makapagtrabaho. So, tatlo kami. So, tignan nyo, kapag invite pa namin sila dito sa bahay at dito kakain, ang daming gagawin. So, luckily, they decided na kakain sa labas. Pero, kanina pa ako tanong kay Nayan. Kanina sana is magde-decide na ako kung anong lulutuin namin ng pang dinner. Tatanong ko sana. Luckily, in-inform nila ako agad na kakain kami sa labas mamayang gabi. So, hindi na ako magluluto. At kanina pa talaga ako nagtatanong kung ano kakainin namin doon, saan banda. Then, anong dapat susuotin ko? Yes, tatanungin ko pa yun dahil nga relatives ng fiancé, whole family fiancé nila, mga matatandaan din yung mga lolo-lola. So, mostly sa kanila is laki sa village. So, mga conservative. Kasi usually kapag lumalabas ako, it's either naka-off shoulder, naka-dress. I can wear whatever I want here kapag lalabas ako. Pero, syempre, mga matatanda yung mga kasama. So, tatanungin ko kung anong susuotin ko. So, I decided na lang na mag-Indian clothes na lang ako dyan mamaya. Para kahit papaano is komportable tayo mamayang upo. Kasi hindi ko rin sure kung may table doon or mag-squat lang kami doon sa sahig. Kasi hindi naman daw restaurant. Farm lang, kagaya ng kapag may kakasal. Ganon daw yung setup niya. So, hindi natin alam. Di rin natin alam kung saan banda. So, stop na tayo magtanong kasi, ayun o. Nakikita nyo yan? Nakaupo siya. Bali, nagbabasa yan. Ganyan yung position niya. Ikaw ba naman kasi maghapon na nakaupo, tapos nagbabasa lang. So, tigil na baka lalong mapwisit sa atin. So, titignan natin, papakita ko sa inyo kung ano yung mangyayari sa labas at kung ano yung itsura niya. Pero, dito naman, sabi ko, pwede bang mag-order ng pagkain na gusto ko. Pero sabi niya naman, hindi siya restaurant. So, naka-fix na siya. Bali, fix yung pagkain. Di rin namin alam kung ano. Pero, usually, yung mga pagkain is pangkasal. Yun daw. So, hindi rin natin alam kung may Chinese food, kung may dalbat, kung ano yung sweet. Hindi natin alam kung ano yung kakainin natin doon. Pero, what he said is, yung mga ino-offer kapag may kasal. Yun daw. Pero much better, mas masarap daw. Ready na ako. So, papunta na kami. Bali, madami na ring bisita sa baba. Yung iba andun na sa meeting place. So, tara, bago tayo mapagalitan. So, eto, ihahatid na lang muna nila. Then, susunod na lang kami doon. Bali, si Nayan may hinatid na. Then, eto, hatid ni Hardik. So, andito na kami guys kung saan kami kakain ngayong gabi. So, sa tingin ko, squat kami ngayon, hindi table. Ganito lang itsura niya. So, usually, hiwalay ang babae sa lalaki. So, andito yung mga babae. Then, dito sa area na to, yung boys. Then, doon, may nagluluto. So, dito, nag-book kami ahead bago kami pumunta dito. Usually, kapag nakikita nyo, pag nagluluto sila is nakaupo. Buti na lang nag-decide sila na kumain sa labas kasi tignan nyo naman guys, kadami-dami nila.
Ikaw ba naman, tatlong family, lahat ng kamag-anak nila is invited. Paano na lang kapag kumain sila sa bahay, tatatlo kami babae, di ang hassle sa amin. Tignan nyo guys, ang dami nila. Wala pa yung iba. Ayan. Meron din dito sa site na to. So, yung mga nakaupo dito sa side na to is mostly mga matatanda. Ayan. Kung may nakikita kayong bata dyan, okay lang yan. Pero yung sa side na to is mga nakaupo dyan, yung mga matatanda na talaga, yung may mga sinasakit or mga may rayuma. Then, yung mga uugod-ugod na, yung mga nahihirapang maglakad or umupo sa baba. So, yung mga bata-bata naman dito, kami, squat lang kami sa area niyan. Then, doon naman kami kukuha ng pagkain. Bale, prepare pa lang nila. So, hindi namin alam kung self-service ba or sila ang magbibigay habang kami ay nakaupo. So, titignan natin, guys. Buti na lang talaga. Paano na lang kaya kapag sa bahay sila kumain, di punong-puno yung bahay namin kahit na ma-accommodate natin sila sa bahay kasi may dalawang rooftop tayo, then may extra room na walang laman. Ano naman katama? Hindi pagod tayo nun guys kapag sa bahay pa sila kumain. Ito yung mga pagkain natin. Mixed veg, di ko alam pangalan. Pero ito curry. Then may sauce. Then may salad. Then may dal. Then bat. Then meron pa silang nilalagay. Then mostly tinitignan tayo dito. Sabi nila i-translate ko daw sa Gujarati yung binablog ko. Then yung mga kids. Kasi dami nila. Buti na lang talaga nag-decide sila na mag-book na lang at kakain sa labas. Kaya yung sinayan, busy ang person. Self-service pala dito. So kami yung kukuha ng plato. Then ito, yung husband ko, then yung part ni Hiran, nandyan sila. Sila ang magsiserve, sila ang magbibigay ng pagkain, then pipila na lang kami. So side na yan, meron dyan naghuhugas, then may nagluluto. So eto na yung set ng pagkain natin ngayon. So mayroon tayong bada pao, may chili, may puri, meron, hindi ko alam kung anong tawag ko, nakalimutan ko na. Then may sabji, may dal, then bat rice, then may sweet tayo.